Isipin mo to, hating gabi na, pauwi ka, wala kang ibang iniisip, nang bigla mong maamoy ang isang kakaibang halimuyak. Hindi bulok, hindi malansa, pero isang matapang, mabangong usok ng tabako. Ang problema, wala namang ibang tao sa paligid. Tinignan mo ang bulsa mo, hindi ka naman biglang naninigarilyo. Lumingon ka sa paligid, wala pa rin. Tapos, sa gilid ng iyong paningin, may nakita kang isang dambuhalang anino na nakaupo sa isang puno, nagyoyosi. Congrats! Dahil posibleng nakasalubong mo ang isang kapre. Ang kapre ay isa sa pinakakilalang nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Isipin mo siya bilang isang higanteng may taas na 7 hanggang 9 na talampakan. O mas matangkad pa, depende sa nagkukwento. Maitim ang balat at balot ng makapal na buhok. Parang hindi pa nagpapagupit mula noong panahon ng Kastila. May matapang na amoy. Sabi ng iba, amoy sunog na kahoy, tabako, o parang amoy walang ligo mula 1800s. Palaging nakikitang nagpapahinga sa puno habang nagyoyosi. At ang tabako niya, hindi nauubos. Paano niya kaya nagagawa yun? May nagsasabi rin na kumikislap sa dilim ang dulo ng sigarilyo ng kapre. Kaya kung makakita ka ng lumulutang na pulang baga sa kagubatan ng gabi, baka wag mo nalang puntahan. Kung may dating profile ang kapre, sa ilalim ng where to find me, siguro ilalagay niya ang puno ng balate, tahanan din ng mga multo, espiritu, at kung ano-ano pang kababalaghan. Puno ng mangga. Baka kaya palaging nauubos ang mangga ng kapitbahay nyo. Puno ng akasya. Malalaki at malililim. Perfect para sa isang higanting tambay. Kugonan ng kawayan. Mukhang mahilig siya sa iba't ibang klaseng puno. Nocturnal ang kapre. Ibig sabihin, mas aktibo siya sa gabi. Sa araw, nagpapahinga lang siya sa kanyang puno. Pero sa gabi, baka pinapanood ka na niya. Ang totoo, hindi naman siya kontrabida. Hindi siya katulad ng aswang o manananggal na gustong kainin ang mga laman loob mo. Sa katunayan, mas hawig siya sa yung weird pero chill na tito na mahilig sa sigarilyo. Ang bouncer ng kagubatan o tagabantay ng kanyang teritoryo. Isang pilyong nilalang dahil ang pinaka nakakatawang prank para sa kanya, ang pagligawin ka ng paulit-ulit. Pero may mga bagay na hindi niya gusto. Pinuputol mo ang puno niya. Maling-mali yan. Pinagsasalitaan mo siya ng masama habang nasa ilalim ka ng puno niya, mas lalong mali yan. Sinubukan mong agawin ang tabako niya? Gusto mo pang mabuhay, di ba? Kung nainis ang kapre sa'yo, baka maglakad ka ng paikot-ikot buong gabi. Hindi makauwi. At sa huli, malalaman mong nasa harap ka lang pala ng bahay niyo. Pero kung nagustuhan ka niya, may mga kwentong nagsasabing pwede ka niyang matulungan mahanap ang mga nawawala mong gamit. Bigyan ka ng swerte, baka kaya may extra 20 pesos kang nahanap sa bulsa mo. At maging mahal niya. Pero ibang kwento na yan. May historical twist ang pangalang kapre. Galing ito sa salitang Arabic na kafir, na ang ibig sabihin ay hindi naniniwala sa Diyos. Noong dumating ang Kastila, ginamit nila ang salitang ito para tukuyin ang mga may itim na katutubo. Kaya, posible na ang alamat ng kapre ay pinaghalong mitolohiya, pananakop, at isang malaking hindi pagkakaunawaan.
Ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Baka may nakita sigurong matangkad, maitim na lalaki ang mga Kastila na nagpapahinga sa puno, tapos sabi nila, Bro, halimaw yan. pero sa kulturang Pilipino, lumawak ang kahulugan ng kapre. Para sa iba, siya ang simbolo ng respeto sa kalikasan. Parang isang sinaunang eco-warrior na may bisyo sa tabako. Ang kapre ay hindi lang isang alamat. Patuloy siyang lumalabas sa pelikula, TV, at urban legends. Minsan nakakatakot, minsan nakakatawa, pero laging misteryoso at mahilig tumambay sa puno. Lumalabas siya sa mga Filipino horror films. Aminin natin, bagay naman talaga siya doon. Nasa mga TV shows at comics din ang kapre, madalas bilang tagapagtanggol o misunderstood gentle giant. May ilang tao ring nagkukwento na nakita nila ang kapre sa tunay na buhay. Bagamat kadalasan, natapos ang kwento sa tumakbo ako palayo. At kung tutusin, baka nandyan pa rin siya. Nakaupo sa isang dambuhalang puno, naninigarilyo, pinapanood ka, at tumatawa sa mga naliligaw na tao. Kung sakaling makita mo siya, anong gagawin mo? Ito, ang survival guide mo. Unang-una, huwag tumakbo. Hindi ka naman niya hinahabol. Pero, kung magpanik ka, siguradong maliligaw ka lang. Pangalawa, maging kalmado. Tipong tango ka lang, parang kapitbahay mong nadaanan sa kanto. Pangatlo, huwag siyang insultuhin. Huwag nang bastusin ang amoy sunog na kahoy na higante. Pang-apat, magpakita ng respeto. Marami ang nagsasabi na nakakatulong ang pagsabi ng tabi-tabi po. At panghuli, huwag kunin ang tabako niya. Kahit pa mukhang enchanted yan, hindi magandang ideya. At kung sakali hindi mo mahanap ang daan pa uwi, subukan mong baliktarin ang suot mong damit. Bakit? Ewan, pero sabi nila, nakakalito raw ito sa mahikan ng kapre. Sa huli, ang kapre ay hindi lang isang kwento. Isa rin siyang simbolo ng kulturang Pilipino, ng paggalang sa kalikasan at ng kaunting kalokohan sa ating mga alamat. Baka siya ay isang tunay na nilalang, o baka siya ay isang babala para wag magpag-alagala sa kagubatan ng mag-isa. O baka naman, sa susunod na maamoy mo ang usok ng tabako malapit sa isang matandang puno sa gabi, alam mo na. Dito na nagtatapos ang ating pagtalakay sa alamat ng kapre. Ikaw ba? Anong gagawin mo kung makakita ka ng kapre? I-share mo sa comments. At kung nag-enjoy ka, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang notification bell para mas marami pang kwentong misteryoso at mitological. Ingat sa paglalakbay, at tandaan, may mga matang nagmamasid sa lilim ng mga puno.